Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating muling pagbablog po. At ito po ay panibagong kwento po o panibagong topic po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At nais ko pong ipakita sa inyo kung paano ba natin mamahalin o sasabihin mahal natin ang Diyos. So natanong niyo ba sa sarili niyo, paano niyo sasabihin kay Lord na mahal niyo siya? A lot of people, ang kanila pong pag-express ng kanilang pagmamahal ay patungkol po sa kanilang pagsasabi na mahal nilang Lord, pagtataas ng kamay, panalangin. So, may iba-ibang mga kwento ang tao patungkol po sa pagmamahal ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin sa umagang ito, paano ba talaga natin masasabi kay Lord na mahal natin siya? So, sabi ng Matthew 23, verse 37 to 38, sabi po dyan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesus na kung saan sinasummarize po niya ang buong Old Testament. Sabi ng Panginoon dito, love the Lord your God. So with all your heart, mind, soul, di ba? So this is the first and greatest commandment. So alam niyo po ba, when you are expressing your love to God, that is called worship. So hindi lamang po sa pagbubukas ng bibig po natin, pagsasabi natin ng pasasalamat, hindi lang po sa pagtataas ng kamay o panalangin, tayo po ay makakapag-express ng ating pong pagmamahal sa ating Diyos. So may paraan po o may anim na paraan po akong ituturo sa inyo na kung saan paano niyo talaga masasabi na hindi lang sa bibig kung hindi sa inyo pong expression sa katawan, sa buhay po natin, masasabi nating mahal natin si Lord. So ready ka na ba diyan? Okay, so punta tayo sa unang point po natin sa araw na ito, sa iyo pong sa pamamagitan ng iyong pag-awit. Yes, maraming tao hindi po nila kayang umawit daw, yun po ang sinasabi nila, "Eh, kasi po sintonado po yung aking boses kaya hindi po ako umaawit." So when they come to worship, nakikita niyo po tahimik sila, hindi sila nagbubukas ng bibig. So hindi sila gano'n ka-confident because they know yung mga boses po nila ay sintonado. Pero alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon, umawit. Umawit tayo, awitan natin siya. Kailangan natin talagang kumanta whether we are sintonado o hindi. Bakit po? Singing ay expression po ng pagmamahal. Naalala ko po nung mga nanonood po ako nung bata pa ako, dito sa Pilipinas po, meron pong tinatawag na harana. Okay. Ngayon po kasi sa panahon ngayon ay hindi na po uso ang harana. Pero nung way back 1960s po yata, 50s, 40s, usong-uso po ang harana. So ngayon, siyempre ang babae po ang hinaharana. At ang lalaki naman, minsan nag-hire siya ng mga tagatugtog, siya yung kumakanta. So ngayon, ang nakikita ko po sa mga pinikulang yan, na natuwang-tuwa ang babae 'pag nakakarinig po ng harana po, hinaharana siya ng kanyang manliligaw. So naniniwala po ako when you sing to the Lord kahit na anong boses meron tayo 'no, at 'pag narinig po ng Panginoon 'yan, natutuwa po siya kagaya ng isang babae na hinaharana ng lalaki. So sabi nga po ng Psalms 147 verse 7, "Sing out your thanks to Him, sing praises to our God." So ito po'y binanggit ng ating pong hari na si Haring David. Haring David na kung saan sabi niya, kumanta ka ng pasasalamat at papuri sa ating Diyos. Pero yun nga, sabi nga sintonado, pero alam niyo po ba, ang maganda sa Panginoon po natin, hindi po siya nakatingin sa ating boses. Kung ito po pang-got talent po ang boses natin, hindi po. Kahit po sintonado po ang boses ninyo, I think kailangan niyo rin pong umawit sa Panginoon na kung saan nakatingin po kasi siya sa ating mga puso. Puso po ang tinitingnan ng Diyos, hindi po yung ability o talento natin. Puso, kung paano po kayo magmahal sa Panginoon. Yan. So yan po yung number one pong point po natin na kung kailangan to express our love to God is to sing His praises, to sing and thank Him sa pamamagitan po ng may tono, kahit sintonado nga po, umaawit tayo sa Panginoon. At ang pangalawa po, ito yung maraming sinasabi mga tao na kakayahan po nila na sila ay magkaroon po ng pag-express ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pakikipag-usap. That is number 2 point natin is about prayer. Is about talking to Him, talking to our God. Alam niyo po sa isang mag-asawa, pag hindi po sila nag-uusap, ang problema po diyan later on manlalamig po sila, maghahanap si babae o si lalaki ng mga taong kakausapin niya dun sa labas ng kanilang marriage life. Kaya po nagkakaroon po kasi ng mga, anong tawag nito, yung pakikiapid sa ibang mga tao because yun po yung nagiging lacking sa kanila nung sila po ay mag-asawa na.
Samantalang nung sila po ay nagliligawan pa lamang o magkasintahan pa lamang, sila po ay laging nag-uusap. Kumbaga walang hahadlang sa kanilang pag-uusap kahit na ang kanilang mga magulang ay hinahadlangan sila, pero sila pa rin ay naghahanap ng paraan para mag-usap. Pero nung sila po ay nagkapakasal na, hindi na busy na sila sa kanilang mga hanapbuhay, busy na sila sa kanilang mga gawain sa bahay, ang nangyayari po hindi na po, nagkakaroon ng quality time sa pag-uusap. So alam niyo po, communication is very important. Kasi sinabi po dito ni Haring David sa Psalms 116 verses 1 to 2, sabi doon, I love the Lord because He hears and answer my prayer. So nakita niyo po dito sa word niya, dito sa New Living Translation, I love the Lord because He hears me and answer my prayer. So si David, King David po, nagpe-pray. Okay, maawit sa Panginoon. Lagi niya kinakausap ang Lord. Pero alam niyo, the good thing kay God, at pag ikaw naman po ay nakipag-usap, sasagutin ka niya. Hindi po siya yung tipong parang isang, Diyos na walang naririnig, walang nakikita. Siya po ay buhay na Diyos, naririnig po tayo at nakikita po tayo. Kaya sabi ni King David dito, mahal na mahal ko si Lord kasi naririnig niya yung mga panalangin ko. Naririnig niya ako. Sabi dito, because He bends down and listen, I will pray as long as I have breath. 'Di ba? Magandang encouragement po na sa panalangin po natin laging nakikinig si Lord. May mga hadlang naman po kasi bakit hindi tayo pinakikinggan ni Lord. Minsan po kasi mali ang motibo po natin, minsan din may kasalanan po tayo. That's why hindi siya sumasagot sa atin. Naririnig niya tayo pero hindi siya sumasagot because may mga hadlang. Pero dito po sa kwentong ito sa Psalms 116, si King David po ay maayos ang puso, nagpapa-check siya sa Lord sa kanyang puso para ito po ay maging malinis, kino-consecrate niya ang sarili para mapakinggan siya ng ating Diyos. Yan po yung binabanggit dito. Yan po yung pangalawa, hindi lang po tayo umawit, kung hindi makipag-usap sa ating Panginoon. So pangatlo po, meron pong binabanggit dito, kailangan din naman din natin makinig. This is a two-way communication, mga kapatid. Hindi lamang po kailangan tayo daldal ng daldal, pengi ng pengi, Panginoon, at salita ng salita during our prayer. We have to listen din. That's why conversation is a two-way thing po yan. Hindi po pwedeng tayo lang nagsasalita. Kailangan din po natin makinig. Sabi po dito sa John 10:14 and 16, I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me and they listen to my voice. So, ang Panginoon po ay nakikinig. Ganon din naman, pinakikinggan din dapat natin siya. Okay? So, kanina binanggit po natin nakikinig ang Lord, pero dapat din pinakikinggan din natin siya. So, madalas po ang tao, hindi sila nakikinig kay Lord. They just present their prayer to God, pero hindi sila marunong makinig kay Lord. That's why it is important for us na may pinanampalataya sa ating Panginoon that we should learn how to listen to God. So, paano ba tayo makikinig sa ating Panginoon? There are 4 things kung paano nagsasalita po ang Lord. Meron po sa inyo na ngayon lamang ito marirealize. Kasi madalas po, ang ating pong naririnig sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yes, number 1 po yan. Yung pong pagbabasa ng salita ng salita ng Diyos, which is the Bible, yan po yung importante. The very basic and very foundational po, paano tayo maglilisen sa boses ng ating Diyos. Pangalawa po, sa pamamagitan din po ng mga leaders natin o pastors ng isang local church na kung saan I am encourage everyone to go out, di ba, maging involved kayo sa inyong local church, you have a pastor there, and also be involved in the small group so that you have a leader there na kung saan aalagaan tayo, di ba? Palalakasin niya tayo, i-encourage niya tayo, i-build up niya tayo, i-equip niya tayo. So yan po, at doon po sa ginagamit ng Panginoon itong mga taong ito for us to have a good listening ears. Kailangan magkaroon tayo ng isang buhay na kung saan hindi lang tayo daldal ng daldal, kwento ng kwento, panalangin ng panalangin, kailangan matuto rin tayong makinig at sumunod sa ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan niyo sa Hebrews 13 verse 7. Yan po yung tungkol po sa yung pong mga pastor na ginagamit ng Lord o ng mga leaders na ginagamit ng Lord para siya magsalita. Sa 1 Samuel 3 naman po, kung paano nagsasalita ang Lord sa atin, ito naman po yung tinatawag na audible voice. Na kung saan makikita niyo po sa 1 Samuel chapter 3, kung nagsalita ang Panginoon Diyos mismo directly sa tao. Audible voice po yan. Isang example po yan. At ganoon din naman, at pang-apat po, true by nature. Yan, hindi maaaring nalalaman ng mga tao na
may audible voice pala, naririnig pala yung audible voice ng Diyos. Yes, totoo po yan. At ang isa pa ho, yung nature, nagsasalita rin po yan sa pamamagitan po, ang nature ginagamit ng Lord para magsalita yan sa atin. Ito po ay makikita natin sa Psalms 119 verse 1 to 4 and Romans 1 verse 19 to 21. Nagsasalita ang Lord sa pamamagitan po ng nature. Okay. So, yan po yung mga bagay na tinuro po sa atin ng Panginoon. First, we have to sing to the Lord. Yan po yung expression ng ating love, panghaharana sa ating Panginoon. Pangalawa, panalangin. Tayo po mag-express ng anumang damdamin po natin sa Lord. Hindi yung minimemorize po natin ano yung sasabihin natin sa Lord. Kailangan expressive tayo kung ano yung laman ng puso po natin. Okay, number 3, hindi lang tayo salita ng salita, daldal ng daldal, kung hindi tayo rin po ay dapat makinig. So sa ating pakikinig po, may 4 na bagay po ang sinasabi ng Biblia na kung saan tayo po ay dapat makinig sa salita ng Diyos. Ang Bible, ang leader po ng simbahan ng local church, at yung pong audible voice. Ito po ay dapat pinapractice ng bawat Christian na makinig ng audible voice ng Holy Spirit o ng Panginoon. Pangapat po, ito po yung nature. Ginagamit ng Lord ang kanyang creation so that He can talk to us. So sa umagang ito lang po muna ang ating pag-uusapan at bukas po abangan niyo pa. Meron pa po tayong karugtong na patungkol po paano natin i-express ang ating pagmamahal sa Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama sa lahat ng itinuro po ninyo na kami po ay tinuturuan niyo paano namin i-express ang pagmamahal namin sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ang lahat na nakikinig, ang nanonood nito. Panginoon, na tunay nga Lord God, magkaroon sila ng puso na mapagmahal sa iyo. Turuan niyo po sila, Panginoon, na umawit sa iyo. Turuan niyo po sila, Panginoon, magkaroon ng confidence sa pagkanta sa iyo kahit po ano man ang klase ng boses nila, hindi ka doon nakatingin kundi sa puso. Salamat din, Panginoon, tinuruan niyo kaming manalangin. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin, matuto rin kaming makinig, Lord, sa inyong mga salita because this is a conversation, this is a two-way communication, Panginoon. Kaya po, Lord, we thank you so much for this. Bless everyone upon this day, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita po tayo bukas.